growers kung yan ang ating susundin. Although, nire-respect natin yung ganyang kaalaman. Pero dito nga po, sinasabi natin, continuous learning tayo. So, ito po yung sa atin na ratio. 1 ton, substrate po, no? Substrate, ito tinatawag natin substrate, yan po yung sawdust. Okay, tapos 20 kilos, yan po yung rice bran. O, darak. 10 kilos, ito po yung brown sugar. Gagawin po natin ito mamaya. 10 kilos po ng, yung instead of hydrated lime or lime, ang sa atin po is yung agricultural alkaline powder. Ito po yung sinabi ko kanina na kataslong food grade natin. Ito yung sinabi ko kanina na hamunin natin dyan yung mga may sakit, pagagalingin natin. Apo, yung sa food grade. Yung mamamatay na bubuhayin natin. Andito po yung sikreto. Hindi po ordinaryo kasi meron po itong siyam na minerals. Yung pinanggit ko kanina, potassium, magnesium, calcium, chromium, zinc, copper, iron. Yung number 1 dito na na-surprise din yung Japan, yung amylase. Pag may amylase, malabong magkasakit. Okay. So, hindi ordinaryo yung ipin-repair natin inilagay sa substrate. Meaning, yung edible na mushroom na kinakain natin di same time naging medicinal. Okay? So, ito yung ratio natin ngayon, Sir Alex. Yes. So, 1,000 kilos na substrate or sawdust, good number po yan, 20 kilos lang na darak. Plus, ito mag-aagol lang tayo ng 5 kilos na corn bran. Anong klaseng rice bran? D1, whatever. Okay, magandang katanungan. D1, D2, D3 ang quality po ng ating darak. Pinaka-the-best po dito gamitin natin ang D1. Yun yung medyo may mga durug-durug pang bigas. Lagay mo dyan, Chairman, para ano? Okay. Para, kasi may ano siya eh. D1. Yan. Yan, D1. D1 po. Oo. Okay, pag walang D1, pwedeng dito, D3. Okay. So dito sa formulation na to, kapag meron na nga tayong Itong baboy ah. meron na nga tayong pulverizer machine, ano po, yung wood grinding machine. Ang pinaka-best po dito na ihalo natin sa course yung malunggay, saka yung ipil-ipil, tulan po talaga ang mushroom natin. Anong mushroom ang gagawin natin kasama ang medicinal? May nagsabi kanina Ganoderma, talagang target natin ang Ganoderma. Ano, kasamahan kami sa mushroom industry, gumagawa na po. Okay. So, dito, ituturo namin sa inyo yung tamang proseso. For the meantime, hindi muna namin ituturo kung paano mag-tissue culture. Amin na muna yun. Medyo mahirap po yun. Kasi dito, pag-aaralan nyo muna yung tinatawag natin na proper mixing. Ito ang magagawa po nito sa 6x12 po ha, ng rice. 6x12. Lalabas po lahat ay 2,000. 2,100 protein bag ko. FB. 2,000 protein bag. Plus yung gagastos ko lang dito, total of 50,000 siguro. Kasama na yung spoon. 2,100 protein bag ang magagawa po ninyo. Apo. Doon sa 50,000 na sinabi natin, yung growing house, doon ka sa low costing. Apo, galing yung kabayan kasi sa growing house pa lang po, umaabot na tayo sa Alex, minsan 200,000 growing house pa lang. Okay, so dito may proper mixing po tayo. Proper mixing. Meron po tayo dito, okay, proper fermentation. It will take 15 days po ang proper fermentation natin. And then after fermentation, meron po tayong bagging, proper bagging. Then after proper bagging, proper scaling. Sa proper scaling, actual po tayo rito, saka sa bagging, kasi may mga iba-ibang disenyo po kami rito na pwede sa drum. Pero as of now, pwede tayo yung katulad ng ginagawa ni Mr. Pacheco.
Isa ako ngayon na sumusupport kay Sir Pacheco na i-market yung steering machine niya. Although, pwede natin ituro ang paggawa ng steering machine na kumakarga kahit 2,000 or 2,500 footing bag hanggang 3,000. Okay. So, from steaming machine, steaming, mag-spooning po tayo. Sa proper spooning po, talagang inilalaan namin ito at night time. Kasi pag night time, especially pag nasa urban cities po tayo, may mga kapitbahay tayo na marami, may mga sasakyan dyan, ina-apply namin yan ng gabi kasi lessen po yung mga kumakalat na bacteria. At bawal po yung electric fan. And then dito, may proper growing house or standard growing house po tayo na meron po tayong up and down air balance. Actual po natin yan. Yung nakikita niyo po roon is yan yung pang-urban farming design. Pero may pang-urban farming design tayo na talagang nasa, kumbaga yung standard, pinaliit mo lang. Apo. Para at least maingganyo natin yung mga nasa cities po natin. Okay. So ito po, kung gagawin natin, medyo maraming proseso o mag-mix ka, makikita nyo mamaya, ang hirap mag-mix. And then mag-aantay ka pa ng 15 days sa fermentation. And then after 15 days, magbabaging ka. After bagging is total of 52 days. Total of 52 days, pero nag-a-harvest ka na. Tama yan. Alam ko yan. Okay, nag-a-harvest ka na. Pero dito, may mga adjustment po tayo. Pwede natin tanggalin ito ang fermentation. Ang tawag dyan, zero fermentation. Basta meron lang tayong crushing machine. Okay? Pero gagamit po tayo ng hindi lang kusot ang sulsik, dahon ang saging. Saka yung pong gayagin. O rice straw kung tawagin. Pamilya naman po, no? Pag naglapas sa dayami. I-crush po yun. Halimbawa, gumawa tayo ng nasa 400 ng 400 ng gayami, 400 ng dahon ng saging. 200 kilos po yung kusot. Zero fermentation. After mixing, baging diretso na rin sa steaming. Kaya pag malakas nito at okay na tayo, nakuha na natin yung proper na pagkami natin, meron po tayong isang technology na pag nilagay sa substrate, diretso na po yan hanggang sa may magbabagin na, tapos diretso na po yung steaming, tapos may machine tayo, dito na po lalabas yung liquid spoon natin. O kaya gagawa tayo ng spoon na hindi galing sa sorghum. Kaya importante po yung malunggay. Yung stick, ginagawa po namin yan, spoon. Binubuhay namin din yung amag. Kaya kung mapapansin nyo sa other country po, no, Asian countries, stick tumutusok na lang dito sa voting bag. Naka-conveyor yan. Pagtusok, diretso na yan. Diretso na yan sa pinakamalaking grades. Diretso na yan sa inoculation. Ang matter of country, nakakagawa po sila ng 100,000 ng voting bag. Gagawin po natin yun dito. Okay. So, hanggang dito na lang po muna tayo para hindi maubos yung oras. Tapos, medyo follow-up lang. Suportahan natin si Maharlika, sir. May tanong lang po ako, bakit Maharlika, sir? Kasi tinanong ako sa bakit Maharlika eh. Ano ko lang, sir, ha? Mahal kita.